Hi! Hello po mga ka-greenie. Good day po mga ka-greenie. Saan man kayo naroroon ngayon. Good evening, good afternoon, and good morning po sa inyong lahat. And for today's video, dahil meron po ako mga bagong biling succulent, iripat ko sila ngayon. I-share ko sa inyo kung paano ako magripat ng mga bagong biling succulent na potted. Meaning yung may soil po, ayan po. Yan, hindi po air dry, hindi po galing Benguet. Ito po yung mga binili ko galing Dangwa. Pag bumibili po ako sa Dangwa, Manila, dito po yon sa amin, wala pong nag-air dry. Lahat po sila nakapotted. Yan, at 25 pesos po lahat ang kanilang mga succulent. At ang iriripat ko ngayon ay madali ang ripat po ito. Gawang excited magtanim. So, meron ako ditong, ayan, sila po ay mga lash type o bushy type. Ito yung aking Sedum George. Pag pinat ko siya ngayon, pangalawang pot ko na ito. At ito naman yung aking California Sunset. Pangalawang pot ko na rin ito. At ito naman yung hindi ko pa alam ang name niya. Kasi hawig siya ni banana. That's why kinuha ko siya kasi mabait po ang banana dito sa lowland. Iba po talaga siya. Hindi po siya banana. Parang mga pachipaitum siya. Oh. Maganda po siya. Pero itatabi ko siya kay banana. At itong bunny ears. Ayan. Gusto ko magkaroon ng bunny ears. Before kasi meron ako nito. Pero na fungus. Prone ito sa fungus. Pero madali lang ito paramihin. Kagaya niya, no? Ito, isa, dalawa. Meron ka ng 3 bunny ears pag pinropagate mo ito. Ang tawag sa gagawin ko ay no air dry. Pag tinanggal ko yung soil niya, hindi ko hugasan. Itatanim ko kaagad kapag natanggal ko yung kanilang original soil. So, let's start. Ilalagay ko lang itong aking maliit na lagayan ng soil. Yan. Kasi magkakalat siya pag sa floor. Yan. Piga-piga lang tayo. Yan. Piga-piga. Wow! May nakuha tayong ganito. I-propagate natin yan. Yung tanim agad po, iriripat agad natin. Ginagawa ko lang po ito sa mga lash type o bushy type kong mga succulent. Kagaya po nito, ayan o. Kasi ito po ay mga sedum or graptoberia, graptopetalum. Ganito po yung ripat na ginagawa ko. Hindi ko po sila ini-air dry or depende pa rin po sa inyo or depende pa rin sa mood ko. Minsan kasi sinasabay ko yan, lahat sila ini-air dry, hinuhugasan ko yung kanilang yan, roots. Pero sa mga iilan ko pong mga graptoberia, mga sedum, graptopetalum, dinadirect ko na po. Non-air dry po yung ginagawa ko. So, pagkatapos niyan, yan, gaganyanin ko. Ito kasi yung kagandahan ng mga lash type at saka bushy type. Hindi makapal po yung kanilang stem. Madali po silang linisin. At saka yung kanilang roots, ang nipis. O, ayan po, o. O, diba? Kahit hindi mo na po sila hugasan, malinis na po sila. Ayan po, malinis na. Kasi ang nipis ng kanilang roots at saka stem nila. Ganyan. O, ito o, brush. Lalo na pag tuyo pa yung soil nila, hindi mo na po sila kailangan hugasan. Kasi ganyan na po o, ayan. Tuyo na siya. Okay na po siya ipat. Ready for potting na po. O, next natin yung pangalawang Sedum George. Ayan, merong mga nahulog. I-propagate po natin yan. Yan, bago po ito. Ang daming new roots, oh.
Yan, ganyan po. Malinis na po siya, oh. Malinis na po siya. Tanggal-tanggalan nyo po pa po ng ano, ng mga lupa-lupa, o malinis na. Hindi po kagaya ng Echeveria. Ang mga Echeveria, kailangan nyo po talaga hugasan. Kasi matataba po yung leaves nila. Kahit yung mga roots nila, root bound. Bago ito, kasi yung ang dami pong yung roots, oh. Hindi ko na nga masyadong gagalawin yung roots niya. Kasi parang bago talaga siya, oh. Natanggal. Marami tayong propagation. Okay po, ginagawa ko lang po ito sa mga lash type po, yung mga ganito po. Ganito pong mga succulent. Yung hindi na po ako nag-air dry, diretso na po yung tanim ko. Excited na tanim po ang tawag ko dito. Kasi yung mga hindi po excited, ini-air dry pa po nila yon. Hinuhugasan yung roots, tinitrim yung roots, binababad sa dieting. Kagaya po ng mga ginagawa ng mga Benguet seller. Yon, magawa. Hindi mo agad kailangan itanim. Pag umorder ka sa kanila, ang tagal-tagal kasi almost 1 week ang kanilang air drying. Yan. O, diba? Halos pare-pareho po ang stem at roots ng mga sedum at Graptoberia. Maninipis po. Ayan. Malinis na agad. Malinis na po. Yan, mukha lang pong hitsurang hindi malinis. Pero, ayan po, malinis na. Ganyan po. Ganyan po yung mga natatanggap kong mga order ko sa Benguet. Malinis na siya. So, hindi mo na kailangan hugasan. Ang gagawin mo na lang po dito para hindi po sila madapuan ng mga fungus, ay pagkatapos iripat, mga 3 or 4 days, pwede na po natin isprayhan ng dieting, mga fungicide at saka insecticide. Super linis na po. Ayan. Tanggalin ko lang po yung sa ilalim para meron tayong leaf propagation. Ayan po. Dito rin, tanggalin ko na. Magtatanggal ako. Ito, meron na siyang offset. Tanggalin ko na to. At isa, dalawa. Yes. Next. Gusto ko magka California sunset uli kasi awit po sila ng mga sedum adulti. So, kapag hawig sila ng sedum adulti, ibig sabihin, madali lang po silang buhayin at alagaan. Meron na siyang offset, ayan, lagay natin yan sa propagation natin. Yeah. At kuha ako ng dalawa kasi maraming leaves sa ilalim. Ayan po, ganda. Malinis na po yan para sa akin. Pwede na po siyang iripat agad. Pero depende pa rin po yun sa inyo, depende sa trip ninyo. Basta yung kung paano po kayo maglipat sa inyong mga bagong succulent na may original soil. Kung gusto niya pa rin po silang i-air dry, hugasan ng kanilang soil, okay lang po yun. Kung hindi po kayo komportable sa ginagawa kung ganito na hindi inuhugasan, hugasan nyo po yung inyo. Gusto ko lang pong i-share na nakakabuhay yung ganito po or nabubuhay yung ganito. Kahit hindi nyo po sila i-air dry, buhay po sila. Ayan. Malinis po siya. Ayan. Malinis. Ayan. Wala na po siyang lupa-lupa. Next ay itong aking ayan. Hindi ko pa alam na pangalan. Pero ang ganda niya po. Feeling ko maraming mahuhulog na. Ayan, ang dami,
Charan-charan, ang dami. Tabi natin. Ang hirap niyang tanggalin. Wow, dami. Hindi naman siya si Shangri-La. Hindi po siya si Shangri-La. Halos pare-pareho po talaga yung ano yung stem nila at saka roots. Linis na agad. Hindi na kailangan i-wash kasi malinis na naman. Diba? Ito yan. Naganda na rin po ako ng potting mix kasi nga ililipat ko na sila diretso. Pero yung mga echeveria ko po kasama nito, hindi ko po sila ilipat agad. Dami ko na namang tatanggalin ko na tong kanyang flower kasi hindi to makakatulong sa plant system niya. Nakakaabala ito. Ayan po. So last, itong aking van ears na gagamit ako nito kasi madikit po ito. Yan. Ito rin kapag tinanggalan mo to ng soil, malinis na rin po agad to. Ayan. Kaya na po, malinis na po yung kanyang roots. So lagay lang natin dyan. Lipating na po tayo. Start na tayo maglipat. Ito ang aking uunahin ay si No Name, kahawig ni banana. Yan, maglalagay pa rin ako ng cinnamon. Ayan, ididip ko pa rin siya sa cinnamon or bubudburan ko pa rin siya ng cinnamon. Ayan, for fasting rooting at hindi rin lapitan ng mga insect. Ganyan. Tabi-tabi ko na lang. Yan natin ng butas sa gitna. Wala akong cultured soil. Okay lang po yun. Sabi ko nga sa mga video ko na naglagay ako ng cultured soil, optional lang po yun. Kung gusto nyo lagyan o hindi, okay lang po yun. Kasi for rooting hormone din po yun. Mabilis magpa-roots kapag meron tayong cultured soil. Pero before kasi, wala rin naman akong cultured soil. Nagro-roots at saka nabubuhay din naman po yung aking mga bagong repot. Pero wala lang ako ngayon kasi naubusan ako. Ayan, first pot, okay na. Second pot na tayo. Itong aking Sedum George. Tignan natin ang cinnamon. Tusok natin. Pala ako utol ng mga roots kasi hindi naman masyadong mga mahaba, kaya as is na. Ang binili ko yung Sedum George ko sa Benguet, 50 pesos. $50 or $80, parang ganun. Ito 25 pesos lang, diba?
sulit. Charan! So, next tayo. Wala nga pala akong toppings kasi naubusan ako, baka next day ko pa sila malagyan. Yung matanghito ko naubos. Kaya hindi mo na ako maglalagay ng topping. So, pangatlong pot na ako. Itong aking mga California Sunset. Pangalawang pot ko na to yung California Sunset ko. Yung una kong pot, okay naman sila. Ganyan lang po kadali. Baon-baon lang po natin. At pagkatapos po nito, maglalagay po ako ng Osmo Coat para hindi ko na makalimutan. Kasi minsan, medyo mga 3 days ko pa sila malagyan. Eh, kapag sinabay ko na ngayon, ayan, meron na agad silang Osmo Coat. Opo, pag kang matutumba, relax ka lang. Ganda ni California Sunset. Lush na. Dito ka muna. At ang panghuli ko, ayan si Bunny Ears. Sa plastic ko siya ilalagay kasi lahat po ng mga cactus ko sa plastic ko po nilalagay. Sa plastic pot dahil ang mga plastic pot ay medyo matagal mag-dry. Ito kasi hindi ko sila nilalagay sa clay pot kasi yung clay pot mabilis mag-dry yung soil ng mga cactus, na dehydrate agad sila. Hindi kagaya ng mga succulent, diba? May mga imbak na water sa kanilang leaves at saka sa stem. Kaya pwede sila sa clay pot. Ito ang aking Osmo Coat. Lagay tayo 10 to 15 pieces ang ilalagay natin dito sa gitna. Yan. Dito rin sa gilid. Huwag lang po natin mailagay sa kanilang leaves kasi baka masunog sila pag umaraw. Ayan po. Ito lang. Dito, pwedeng ganito. Ditong side. Pwede rin dito. Pwede rin dito. Pwede rin doon. At last, itong aking Sedum George. Yan. And that's it for today mga ka-greenie. Sana may nakuha po kayong tip kung paano po ako mag-repot ng aking mga succulent. Yan, yung mga lash type or bushy type. Meron din po akong way ng air drying at ito po yung tawag dito ay no air drying. Iba-iba po yung method ko ng pag-repot ko sa aking mga cactus and succulent. Kung love po ninyo at nagko-correct din po kayo ng mga plants, please po palike po ng video ko na ito, pa-share na rin po, and don't forget to subscribe. Ana Duran. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye po mga ka-greenie.